Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Di Aguilar at ito po ang aking Day 274 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Bakit dapat basahin ng buo ang Bible? At ang topic natin ngayon ay Systematic Theology. Sabi po dito yung concept na Systematic Theology is the careful study that asks, what does the whole Bible teach us today about any given topic? Unlike a mere collection of verses, it organizes biblical truth into a unified system that helps us understand God, His works, and His will in a consistent way. From creation to salvation, the whole counsel of God speaks with harmony. Scripture alone is our ultimate authority. This means that systematic theology must flow from the unity of God's Word, centered on Christ and His redemptive work. It equips believers to think biblically, live faithfully, and guard against error. At ang Bible verse mo ay matagpuan sa Luke chapter 22. Luke chapter 24 verses 27 and 24. Sabi po dito sa verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all scriptures concerning himself. Sa Tagalog po, at magmula kay Moises at sa mga propeta, ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. And verse 44 naman po, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and Psalms. Sa Tagalog po, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo, no ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta, at sa mga awit. At ang teachings natin ngayon ay number 1. The Bible is meant to be understood as a whole. Ito po, kailangan talaga, pag magbabasa tayo ng Bible, kailangan talaga intindi natin siya ng whole. Hindi lang by page, hindi lang by verses, kundi as a whole. Kasi doon natin, alam natin, parang, parang common sense na rin naman. Kasi diba, pag nag-aaral tayo, pag nag-review tayo, kailangan natin reviewin ng buo. Kasi kung by part lang or by chapter lang, syempre, edi limited lang din yung alam natin. Kaya, parang katulad lang din sa Biblia. Kung gusto natin malaman lahat, kung madami tayong mga tanong sa natin, sa buhay natin, syempre, dapat basahin natin yung Biblia. Dahil yung Biblia lamang yung makakasagot niya sa atin. And number 2 po, the aim is to grow in the knowledge of God. Ito po, ito talagang ini-aim natin na mag-grow tayo when it comes sa knowledge sa Biblia or sa knowledge about kay God, na dapat nag-grow tayo. Dapat hindi tayo hindi tayo dapat kampante lang na may alam tayo. Dapat bawat araw dapat nag-i-aim tayo ng bagong new knowledge. Kailangan nasa isip na natin yun or nasa buhay na natin yun na dapat everyday may matutunan tayo pagdating sa ating Panginoon. And number 3 po, the goal is to obey and glorify God. Ito rin po, one of our goals ay dapat nakikinig tayo, sumusunod tayo sa ating Panginoon. Kailangan yung mga bawat na naririnig natin ng mga teachings, dapat ina-apply din natin yung sa ating sarili. Hindi lang basta binabasa o hindi lang tayo basta nakikinig, kundi dapat may application din tayo sa ating buhay. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay? Number 1, read all and not just bits and pieces. Ito po, kailangan talaga natin basahin para talagang maunawaan natin. Kasi kung by pieces or by verse lang talaga, parang utal-utal lang din yung karunungan natin. Hindi natin malalaman yung pag-uuhan. Dapat, diba, Genesis to Revelation talaga yung alamin natin or yung basahin natin. Hindi lang basahin, kundi unawain.
And number 2 po, test your belief in light of the whole Bible. Dapat tinitest din po natin ang ating sarili, lalo na sa mga kaalaman natin. Kailangan di ba po nakikinig tayo ng mga preach. Kailangan din, para nakaka-relate tayo. Kasi di ba lagi ko sinasabi ng mga preacher na tayo daw mismo nagbabasa ng Biblia. Kasi hindi rin naman sila perfecto. Malay natin na may tawag ito, may natuturo sila na hindi pala angkop sa Bible mismo binabasa nila. Parang gano'n. Kailangan talaga may, hindi lang tayo taga-pakinig. Kailangan rin tayo, taga-alam ng mga sinasabi nila. And number 3 po, know Jesus from Genesis to Revelation. Diba? Hindi lang hanggang Genesis tayo. Kailangan hanggang umpisa hanggang dulo alamin natin. Para sa ganun, talagang puspos at umaapaw yung mga kaalaman natin sa ating Panginoon. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo. At huwag mo din kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay. And God bless po sa ating lahat.